Hi there, magandang gabi po sa inyong lahat. Praise the name of the Lord. Welcome po to the Foursquare Church, San Juan City. I'm Pastor Willan Gagis. Salamat po sa pagsama niyo sa amin sa ating midweek service or prayer meeting. Sama-sama po tayo na pumasok sa presensya ng Panginoon as we exalt Him and lift Him up. Kasi ang pangako ng Panginoon sa John chapter 3, no? That when He is lifted up, He will draw all men to Himself. Kaya pag tinataas po natin ang Panginoon, of course, ang immediate context nun, pag si Jesus Christ po ay naitaas, He is crucified, amen, the heaven will be open para po sa mga taong ililigtas ng Panginoon. Salvation will be available for people. Pero maging po sa panahon natin ngayon na tapos na po yung gawain ng Panginoon, He has finished His work on the cross of Calvary. Tayo naman po sa panahon natin ngayon, as priest, royal priesthood of the living God, itataas natin ang Panginoon sa pamamagitan ng ating mga papuri at pagsamba. Amen. And when Jesus is lifted up, not only in our worship, but even in the preaching of the gospel in our city, in our country, ang Panginoon po ay maglalapit ng marami pong kaluluwa. Amen. Kaya we anticipate a great harvest of souls in our city, in our nation. Hallelujah. Because we know that when Jesus is lifted up, He is recognized, He is enthroned as King, as Lord of the nation, that nation will be blessed. Amen. Blessed is the nation whose God is the Lord. So let's declare that through this song. We have a vision for our nation. Amen. We have a vision for this nation. We share a dream for this land. We join with angels in celebration. By faith we speak revival to this land. We have a vision for this nation. We share a dream for this land. We join with angels in celebration. By faith we speak revival to this land, where every knee shall bow and worship You, and every tongue confess that You are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayers this day, and move Your sovereign hand across this nation. We have a vision for this nation. Amen. We share a dream for this land. We join with angels in celebration. By faith we speak revival to this land, where every knee shall bow and worship You, and every tongue confess that You are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayers this day, and move Your sovereign hand across this nation, where every knee shall bow and worship You, and every tongue confess that You are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayers this day, and move
sovereign hand across this nation. Sing it again. Where every knee shall bow and worship you, and every tongue confess that you are Lord, you are Lord. Give us an open heaven and anoint our prayers this day, and move your sovereign hand across this nation, and move your sovereign hand across this nation, and move your sovereign hand across this nation. Hallelujah. We bless you, Lord. Move your sovereign hand across this nation. Hallelujah. As we proclaim that you are King and Lord of the Philippines, God, move in a mighty way, O Lord. Bless this nation. Hallelujah. As we declare that Jesus is King and Lord of this land, we claim that the Philippines is for you, Lord. The heavens declare your glory, the nations bow before thee, and in this place let your praise arise. The Philippines is for Christ. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Come on, lift it up. Forever your name be exalted, O Lord of all creation. And in this place we'll lift your song on high. The Philippines is for Christ. Lift it up, church. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. The heavens declare your glory. The nations bow before thee. In this place and in this place, let your praise arise. The Philippines is for Christ. Come on, declare it. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, Lord. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. His name is exalted. Forever your name be exalted, O Lord of all
creations. And in this place, we lift your song on high. The Philippines is for Christ. Lord, we claim it. Hallelujah. Reign, reign, Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. Lord, reign, 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 Lord Jesus, in our hearts and in our lives. Reign, O Lord of the heavens. The Philippines is for Christ. People of all nations, come before His throne and worship Jesus Christ the Lord. Come into His presence and lift your voices high and worship Jesus Christ our Lord. Come on, lift Him up. People of all nations, come before His throne and worship Jesus Christ our Lord. Come before His presence and lift your voices high and worship Jesus Christ our Lord. People of all nations, people of all nations, come before His throne and worship Jesus Christ our Lord. Come into His presence and lift your voices high and worship, worship, and worship Jesus Christ our Lord. He is Lord. We bless you, Jesus. We enthrone you, Lord. We give you glory in this place. We hail you. We crown you King of Kings and Lord of Lords. Come on, church. Let's hail Him. Let's worship Him in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah to the King of Kings. Hallelujah to the Lord of Lords. We bless you, Lord. We give you glory. We give you honor. Hallelujah. Not just the Philippines, oh Lord. Not just the Philippines, but the whole world, Lord. Many nations, Lord, will come before you, Lord, to worship you. We look forward, Lord, to your return. That every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of our God the Father. Lord, we look forward to your second coming, when all the nations, the kingdoms of this world will become the kingdom of the Lord Jesus Christ. And Jesus will reign on this earth for 1,000 years. Hallelujah. And Lord, we look forward to your reign. When you will reign, Lord God, you will reign on this earth with peace, with righteousness. Hallelujah. Oh
Oh, we crown you, Jesus. Lord, we can't wait, oh God, for that coming, for your second coming, Lord, to see the fulfillment of your promises on this earth, oh God. Hallelujah. And all the nations of the world will come before your throne, Lord Jesus, to worship you. Hallelujah, hallelujah. But even right now, Lord, even right now, we could come before your presence, O Lord, and enthrone you, and hail you, and worship you, Lord, as King. Hallelujah. Even as we wait, Lord, for your return, even now, O God, we enthrone you in our lives. We enthrone you, Lord, in our families, O Lord. We enthrone you in your church. We enthrone you in our cities, O Lord. And we enthrone you, Lord, in our nation. Hallelujah. Blessed be your name. Lord, continue to speak to us your will. Continue, Lord, to communicate your will to us through your word. Hallelujah. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Blessed be your name, Jesus. Hallelujah. Oh, we thank you, Lord, for your presence in our midst tonight. We magnify your presence, Lord. We are standing, oh Lord, in the presence of the King. We have come, Lord, to the courts of the King. We enter his gates with thanksgiving. We enter your courts, O Lord, with praise. Hallelujah. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Hallelujah. We will praise you with all our strength. We will praise you, Lord, with all our heart, with all our soul, with all our spirit, O Lord, and with all our might. Hallelujah. Hallelujah. Oh, blessed be your name, Jesus. Continue, Lord, to give your people rest as we stay in your presence, oh God. As we continue, Lord, to immerse ourselves into your presence, oh God. Give your people rest. Give your people joy and peace, oh God. Hallelujah, and strength, O Lord, for they that wait upon the Lord. They that hope upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and will not faint. Thank you, Lord Jesus. All the glory and honor belongs to you. In Jesus' name, amen and amen. Praise the Lord. Amen. Sa inyo po na kaka-join pa lamang po sa ating Facebook Live, I greet you all in the name of the Lord. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City, at sa mga kapatiran or workers na kasama po natin sa ating church. Magandang gabi po sa inyong lahat. Welcome to the Foursquare Church, San Juan City's Wednesday prayer meeting. Bago po tayo dumako sa ating mga prayer concerns, ay samahan niyo po muna ako na magbalik tanaw o magbalik aral sa topic po natin last Sunday, kung saan pinag-usapan po natin ang pagpapatuloy ng ating series for our theme, Blessed is the nation whose God is the Lord. At pinakita po natin doon na maaring marami pong mga problema ang kinakaharap ng bansa natin, pero lahat po yan ay nag-uugat sa moralidad ng mga tao. At ang encouragement po sa atin ay bantayan po natin ang moralidad ng ating bansa. Sapagkat kapag ang morality po ng ating mamamayan, ng ating bansa ay bumagsak, mas marami pa pong mga evil, forms of evil na
yung kasamaan po ay patuloy pa pong titindi sa ating bansa. Pinakita po natin yung mga forms of evil sa ating bansa ay yung poverty, corruption, injustice, discrimination, cruelty, violence, yung mga illegal substances, drugs, no? May problema din po tayo sa communism or NPA, terrorism, at nandyan po ang samot-saring mga liberal or woke ideologies na patuloy pong sinusulong ng iba't ibang mga grupo, no, sa ating bansa. Na lahat po yan ay nag-uugat sa corrupt na morality or twisted, bulok na morality. Sinabi po natin na ang moralidad, ito po yung moral compass po natin. May kinalaman actually ito sa ating konsensya. Ang konsensya po, kung i-define natin, this is the moral law na inilagay ng Diyos. Innate po ito sa atin. Sa bawat tao ay may nilagay po na tinatawag na konsensya. Ito po yung moral law ng Panginoon na inilagay po sa atin. No, na magsasabi, may conviction po na kapag tayo ay gagawa ng mali, no, yung conscience po natin ay yung law ni God na nagsasabing mali or masama yung gagawin natin. Pero we know na pinag-aralan po natin ng Sunday na may tatlong factors na nakaka-apekto or nag-shape sa ating morality. At yun po ang mga batas ng ating bansa, mga laws of the land, kultura, at ang ating pong religious beliefs. No? Yan po yung nag-shape ng ating pong moralidad. Kaya kapag ang moralidad po ng mga tao ay bagsak, ito po ay bulok, makikita po natin na wala pong moral compass ang mga tao, wala po silang, hindi po nila ma-define kung ano po ang masama sa mabuti, ano po ang tama sa mali. Okay? So, kaya po, kapag corrupt ang morality, kapag ang conscience po ng tao ay kalos, or ito po ay pinatahimik, because people keep violating their conscience. Imagine mo yun, di ba, pag gagawa ka ng mali, nararamdaman niyo po ba yun na merong pong boses, di ba? Parang pag sa comics, no? Dinedepict po nila yung conscience as parang merong pong no, may angel and devil po na bumubulong, parang ganun po no, yung conscience. So yung parang sa sinaunang commercial ng Safeguard, ako ang iyong konsyensya. Ganun po, no? Pero alam niyo po, pag tiningnan niyo po yung forming of bad habits, sa umpisa, kapag ginawa mo yung mali, may boses sa loob mo na magsasabing mali ang ginagawa mo. But if you keep violating your conscience, that voice, you are shutting off that voice. Isang beses, pangalawang beses, pangatlo, pang-apat, panlima. Alam mo, darating yung time na when you keep doing that masamang gawain, no? Yung maling gawain, wala na hindi mo na marinig yung boses, yung conviction, yung konsyensya mo, hindi mo na siya marinig. Bakit? You keep ignoring it Unang beses, pangalawa, pangatlo, pang-apat, panlima, hanggang sa nasanay ka na, naging habit na po. Kaya napakahalaga po na ma-shape po yung ating moralidad ng mga God-honoring laws, God-honoring culture, God-honoring religion. Kasi alam din natin na hindi lahat ng kultura, hindi lahat ng practices, hindi lahat ng tradisyon ng mga Pilipino ay tama o sang-ayon sa kalooban ng Diyos. Hindi rin lahat ng relihiyon na makikita natin sa ating bansa ay alinsunod sa salita ng Panginoon. No? Kahit pa sabihin natin nasa Christian denomination tayo, malawak po ang Christian denomination because
Catholic Church, the Roman Catholic Church is also claiming as Christian religion. Ang INC, Jehovah's Witness, no? Seventh-day Adventist. Oh, tayo rin po na mga evangelical Christians ay nandun po sa spectrum ng na under po tayo ng Christian religion. Pero alam natin na hindi lahat ng sekta, no, hindi lahat ng sekta ng Christianity ay tama o sumusunod ayon sa salita ng Panginoon. Kaya po, let's say for example, pinag-uusapan po natin last Sunday yung nationalism. No? Iyan po ay biblical. Ang pagmamahal po sa sariling bayan is not in conflict with our faith. Pero, let's say for example, ang Jehovah's Witnesses, hindi ho sila umaawit ng pambansang awit ng Pilipinas at hindi rin po sila nanunumpa sa watawat ng Pilipinas. No? Kasi ang sa kanila ay ang Diyos lang ang kanilang hari, kaya kapag ka sila ay nagpugay sa watawat ng Pilipinas, na parang ito po ay violation ng kanilang faith. Sa atin po hindi ganun. No? Ang Diyos po ang nag-create at nagtakda ng ating nationality. Siya po ang may kalooban kung bakit tayo nasa Pilipinas. No? Yung mga division po, yung mga boundaries sa mga bansa, ang Diyos po ang nag-create niyan. Mabasa po natin sa Book of Acts. Now, hindi po conflict yung faith natin sa pagmamahal natin sa ating bansa. Because it's also biblical to be concerned sa ating bansa. Kaya po, hindi lahat ng religion ay sasabi mong tama. Kaya, mahalaga pong matutuhan po natin ito, laws of the land, culture, and religion na God-honoring, yun po ang magpapatibay po sa ating conscience, sa ating moralidad. Dapat tayong mga Kristiyano, palakasin pa po natin, i-shape natin ang ating morality, ang ating conscience, tapos yung Holy Spirit na nakatira sa atin, nananahan po sa atin, no, indwelling us, kasama pa po yun sa puwersa na magpapalakas po sa conviction, no, sa guidance, sa wisdom ng Panginoon sa atin every time we make decisions in life. Diba? Ang Diyos po ang mag-guide sa atin. No, every time nagagawa tayo ng desisyon, kapag tayo po ay puspos ng salita ng Panginoon, when you know the laws of God, at yun po yung umiiral sa atin, when we are guided by the will, the Word of God, yun po yung mag-guide sa atin, yun po yung magiging moral compass natin. Hallelujah. Tingnan nyo po. Sa Genesis chapter 6 verse 5, ito yung kwento ng Noah's Ark. Ginunaw ng Panginoon ang sanlibutang ito kasi dumating yung point sa history ng humanity. Imagine mo, after how many generations after Adam, ginunaw ng Panginoon ang sanlibutang ito sa pamamagitan ng baha. Why? Tingnan niyo po, Genesis chapter 6 verse 5. The Lord saw how bad the people on earth were and that everything they thought and planned was evil. Grabe, corrupt na yung moralidad ng tao during this time. Tapos makita natin, lahat ng iniisip nila, pinaplano nila, puro masama sa paningin ng Panginoon. And by this time, kung titingnan natin, anarchy Walang gobyerno na nagpapatakbo sa kanila. Kanya-kanya po sila, lahat kung ano ang sa tingin ng isang tao na batas para sa sarili niya. Ano ang opinion niya, ano ang preference niya, ano ang rights niya, kanya-kanya. Imagine niyo po yan. Kaya nakita po natin sa lahat ng tao na ito, si Noah lamang po ang nakatagpo ng biyaya mula sa Panginoon. Siya lamang po ang nakita ng Panginoon na iba ang pamumuhay kaysa sa mga tao.
Imagine nyo po yun. Naalala nyo ba yung mga teachings ni Jesus Christ, yung discourse ni Jesus Christ about His second coming? Sa Matthew chapter 25. Sabi po niya na ang pagbabalik daw po ni Jesus Christ ay katulad sa panahon ni Noe. Panahon ni Noah. Ano po ba ang kalagayan ng panahon ni Noah? Ito po, yung moralidad ng mga tao ay bagsak. Kaya ginunaw po ng Panginoon. Mga kapatid, na-discuss na po natin ito ng mga nakaraang prayer meeting na nakita natin kapag ka ang kasamaan ay lumaganap sa isang bansa. Yung pinag-aralan po natin sa book ni Ezekiel. Ang puot, ang judgment ng Panginoon ay nandoon. Ito ay nag-a-attract ang kasamaan, yung wickedness. Sa lupain, sa isang bansa ay nag-aanyaya, it attracts the judgment of God, the wrath of God upon that nation. Kaya ano pong nangyari? Si Noe na lamang po ang parang natira na may takot sa Panginoon during this time. Majority po ng mga tao during the time of Noah ay wala pong takot sa Panginoon at ang kanilang moralidad, ang kanilang konsensya ay corrupt. Kaya ginunaw po ng Panginoon ang mga tao nung panahon na yon. Look at this in Romans chapter 1, verses 21 to 31. Sabi po ni Apostle Paul, "For although they knew God, they neither glorified Him as God nor gave thanks to Him, but their thinking became futile and their foolish hearts were darkened." Ganyan po ang nangyayari sa mga tao na sinosuppress ang katotohanan na may Diyos. Kaya ayaw ng mga tao sa Diyos eh. Gusto nila maging atheist sila. Ayaw nilang may Diyos, yung katotohanan ng Diyos, yung existence ng Panginoon, ayaw nilang tanggapin. Bakit? Ayaw nila na accountability. Ayaw nila na sila ay i-check. Ayaw nila na may pananagutan sila. Bakit? Kapag ka may Diyos, there's the reality of moral law. May moral law, may conscience. Pag in-acknowledge nila na may Diyos, ibig sabihin may absolute morality na ang Diyos po ang may likha. Merong absolute morality na merong good and evil na ang Diyos po ang nag-define. Ang mga tao gustong alisin ang existence ng Panginoon at palabasin na tayo po ay katulad lamang ng mga hayop at halaman, that we are just dancing with our hormones, we are just dancing sa ating DNA, sa ating na nakaprogram tayo. Ganun po gustong gawin ng mga tao. Walang life after death, walang reality ng heaven and hell, walang reality ng spiritual realm, walang judgment, walang pananagutan. Yun po gustong gawin ng mga tao. Ayaw nila na sila po ay mananagot sa Diyos para magawa po nila lahat ng gusto nilang gawin. Yan po ang sinusulong nila. And about liberalism, yan po ang gusto nila. Liberalism is about liberty, freedom. Ang gusto ng mga tao ay maging malaya. Self-autonomy. Mas gusto nilang, pag sinasabi nilang liberalism, ang gusto nilang palabasin ay itaas yung mga rights nila. Ipaglaban yung mga rights nila. Yung mga selfish rights nila. Kaya tingnan nyo po, let's say for example sa abortion. This is my body. Karapatan ko to, katawan ko to eh. Kaya kung gusto kong ipalaglag yung bata na yan, patayin yung baby sa sinapupunan ko, wala kayong pakialam. Diba? Yan ang katwiran po ng mga abortionists. Ayaw ho nila na may pananagutan sila sa Diyos. Ang gusto po nila, freedom of speech na walang nag-govern. Diba? Yan ang gusto nilang gawin eh. Sa gobyerno natin,
Nagpapasa po sila ng mga batas, pero pinapasok po nila yung mga liberal, progressive, and woke ideologies po nila doon sa mga batas na yon para po mas magkaroon sila ng kalayaan. Oh. Yan ho ang ginagawa ni Satanas. Paunti-unti, kumukuha siya ng mga grounds. Sasakupin yung mga grounds na yan. Kaya tingnan nyo po, nakakalungkot po. Bagamat hindi pa po legalized, ang SOGI, hindi pa legalized, ang same-sex marriage, may mga cities na po tayo na may mga ordinances na po sila. Let's say po sa Quezon City. May mga SOGI na po sila dyan. Imagine nyo yan. No, ito pang karaan ho, nabasa ko ho, pati Pasig. Anti-discrimination, not necessarily SOGI, but anti-discrimination against the LGBT community. Oh. Simula pa lang yan. Pero imagine mo yun mayor nila doon, Christian na pero nakakalusot na yung mga ganyan. Kasi imagine mo, isa lang naman si Vico. Ang nagde-decide pa rin dyan ay yung majority, yung council, city council. Oh. Imagine nyo po yan. Kaya napakahalaga po nung ginagawa ho nating pagboto No, na halal po tayo ng mga tao na magagamit po ng Panginoon to stand for what is right and morally correct sa ating bansa. Para itong mga ganitong mga agenda ng NPA, ng communism, yung mga agenda po ng mga liberal, ng mga woke ay hindi po matupad sa ating bansa. Tingnan niyo po ito. Pag yung mga tao na to hindi na nakikinig at corrupt na po ang kanilang konsensya, kanilang moralidad, ayan po But their thinking became futile and their foolish hearts were darkened. Grabe, naalala ko lang po bigla. Nakaraan mga arts, pati arts, pinapasok na rin nila. Nabalitaan nyo ba yun yung saging na nakatape? Nabalitaan nyo ba yun? Yung arts, saging nakatape sa wall. Naibenta po nila kasi. Ngayon, ibang klase po ang mentalidad ng mga tao. An Italian artist, nakapagbenta ng isang art na wala. As in, nothing. Imagination. I-google nyo yan. I-research nyo yan. Parang 18,000 something, dollars, parang ganon. Nabili po. Wala, as in wala. Imagination lang yung art. Ganon na ho, naging futile. Katunog ng inutil. Grabe ho ang mentalidad ng mga tao kung saan ho napupunta. Kaya alam nyo, malapit na ho talagang dumating ang Diyos Malapit na dumating si Kristo. And their foolish hearts were darkened. Grabe ho ang konsensya at moralidad ng tao na darkened na po. Yung heart dito, when you read the Bible at na may mention po yung heart, ito po ay figurative speech. Nang ibig sabihin po ay kaluluwa o reasoning o kaya naman po ay yung will ng tao. Okay? Although they claim to be wise. Yan. Dami hong nag-claim na wise Lalo na nung imagine nyo yan dalawang election na yan. Lagi nating naririnig, sorry po doon sa term lagi yung naririnig yung mga bobobo nyo, ganyan, di ba? Ba't binoto nyo? Ang bobobo nyo. Yung mga kabataan ho na nakapila kasunod namin ni Charles doon sa presinto. Puro ganun ho yung bibig. Bobobo. Puro ganun. Ganun ho sila. Ayoko na hong pangalanan kung anong kulay sila, pero mukhang alam nyo na po. Yun yung mga natalo nung nakaraang presidential election. Mga intellectual. No? They claim to be wise, they become fools, and exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal man, being
human being and birds and animals and reptiles. Imagine mo po, mga renowned scientists, mga nakapag-aral, ayaw kumilala sa Diyos. O kaya naman mga tao nakapag-aral, pero yung glory ni God na invisible God, immortal God, gumawa po sila ng mga images ni God, mga idols na kamukha ng tao, ng mga ibon, ng mga created beings. At yun po ang sinamba nila. Verse 24, therefore God gave them over in the sinful desires of their hearts to sexual impurity. Yan po ang nangyayari eh. Pag ang tao po, we keep violating our conscience, yung conviction natin, lagi nating binaviolate, di natin pinapakinggan. Tigas ng ulo natin, ayaw nating pakinggan yung boses, yung moral law ni Lord sa puso natin. Ano pong sabi dito? God gave them over. Pinabayaan na ng Diyos eh. Wala akong magawa ang Diyos. May free will tayo eh. Kapag pinipili natin ang masama, wala akong magawa sa atin ng Diyos. Free will mo yan eh. Ano pong nangyayari? God gave them over. Hinayaan sila ng Diyos. Hinayaan sila ng Diyos sa kanilang mga sinful desires of their hearts to sexual impurity, sexual immorality, for the degrading of their bodies with one another. Sinalaula na yung katawan. Kaya ano pong nangyayari? For one ha, ang Pilipinas, pataas ng pataas, dahil sa paglaganap, sabi ko nga po ng Sunday, i-google nyo yan, natalo pa ng Pilipinas ang Thailand sa dami ng populasyon ng transgender sa Pilipinas. Okay? Natalo pa ng Pilipinas. Hindi na ho tayo magtataka bakit lumalaganap po ang sakit na HIV. Research nyo ho yan. I-research nyo ho ang data kung gaano nakataas po ang cases ng HIV sa Pilipinas. Tingnan nyo ho kung saan relative yan. Saan nakaugnay yung pagtaas ng rate ng HIV? Sexual immorality. Homosexuality. Ayan. Dahil po dyan, kaya tumataas po ang rates ng HIV, ng AIDS sa Pilipinas. At even sa buong mundo, na mayroong pong mga sogi, may mga same-sex marriage, may mga bansa na nagpa-practice po ng sexual immorality. Kaya pong sabi dito, God gave them over in their sinful desires. They exchanged the truth about God for a lie and worship and serve created things rather than the Creator who is forever praised. Amen. Verse 26, because of this, God gave them over again. Sabi ni Lord, pinabayaan sila ng Diyos. Ayaw niyong makinig. Ayaw niyong magpasakop sa Diyos. Pinabayaan sila ng Diyos. God gave them over to their shameful lusts. Even their women exchanged natural sexual relations for unnatural ones. Yung mga kababaihan, ayaw na pong i-practice yung pagkababae nila. Ayaw na. Minsan, nakakaano lang hong pag-usapan dito sa pulpito kasi maselang usapin. No? Imagine mo yan. Sabi ko nga po sa inyo yung pag in-explore po ninyo at pinag-aralan nyo po, ni-research nyo ng mas malalim, yung mga LGBTQIA++ na yan. Sinasabi ko po sa inyo ay mandidiri na lang ho kayo eh. At matatawa na lang din ho kayo sa foolishness ng mga tao. Ang dami na hong mga terminologies, mga nagtatransition po. Imagine mo, yung mga babae, ayaw na nilang magpakababae, so ang nangyayari po, mag-i-injection po sila ng mga hormone ng lalaki para tubuan na po sila ng mga buhok. Diba?
Yung boses nila ay mag-iba. Example na po dyan yung mga artistang kilala natin sa Pilipinas. Okay? Hindi ko na po i-mention yung mga names. Para po mas maging masculine po sila, mag-i-inject sila ng hormone ng lalaki para lumaki yung boses nila, para tubuan po sila ng buhok, magpapatanggal sila ng dibdib. Okay? Kung hindi po sila magpapasex change, yung mga kababaihan na ito, pero tingnan nyo po, ang mangyayari po pag nag-transition sila sa male, hindi naman po din sila nag-aasawa ng nagkakarelasyon ng babae din eh. Ang nangyayari, lalaki din yung nagiging karelasyon nila. Halo-halo na po sila talaga. Kaya kung i-research nyo po yan, within the community ng LGBTQIA++, naglalabo-labo din sila. May mga diskriminasyon din. Ay naku po, ang gulo-gulo po talaga. Alam mo, ginawa ng Diyos sa kanila yon. God gave them over their shameful lust. Mga kababaihan, ayaw na pong maging babae. So, halo-halo na. Tapos sabi po dito, men as well committed shameful acts with other men. Ganon din rin po ang mga kalalakihan. Ayaw na po maging mga lalaki. Gusto na lang po nila maging babae na rin sila. And receive in themselves the due penalty for their error. Ayan na nga po yung mga sakit. Furthermore, just as they did not think it worthwhile to retain the knowledge of God, so God gave them over to a deprived mind. Deprived mind. Imagine mo yun. Madilim na yung isip eh. Shut off na yung kanilang conscience. Corrupt na yung morality nila. Twisted na yung morality. Depraved mind. So that they do what ought not to be done. Kaya ano pang mangyayari? Kung ano yung mali, naging tama na po sa kanila at yun na po yung ginagawang parang normal. They have become filled with every kind of wickedness, evil, greed, and depravity. They are full of envy, murder, strife, deceit, and malice. They are gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no fidelity, no love, no mercy. Naalala niyo yung introduction nung Sunday, yung mga pinakita ko mga words. Forms of evil. Saan nanggagaling? Ano po ang sabi ng Romans 1? Corrupt morality. Corrupt conscience. Depraved mind, darkened heart. Yun po yung mga description na ibinigay ni Paul. Kaya ano pong mangyayari kapag ganun po ang moralidad ng mga tao? Ayon, every kind of wickedness, evil, greed, depravity, full of envy, murder, strife, deceit, and malice. Yan po ang mangyayari sa mga tao. Yan po ang mangyayari sa bansa natin. Gossips, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful. They invent ways of doing evil. They disobey their parents. They have no understanding, no loyalty, no love, no mercy. Yan na po ang mangyayari sa bansa. Kaya po, napakahalaga po na binabantayan po natin ang moralidad ng ating bansa. At sabi nga po natin, paano natin babaguhin ang bansa natin? Yung vision natin, yung dream natin na blessed is the nation whose God is the Lord. Napakalaki eh. Buong bansa kasing sinasabi natin. No? Pero sabi nga natin, bakit hindi natin simulan sa mga sarili natin? Bakit hindi natin simulan sa mga pamilya natin, sa mga anak natin? I-train natin sila sa salita ng Panginoon. Palakihin natin sila na may takot sa Panginoon. Tayo po mismo, patatagin ho natin ang konsyensya natin, ang morality natin.
para pag tayo po ay gumagawa ng mga decisions, si Lord po ang nag-guide sa atin sa tama. Paano po natin gagawing pure ang mga heart natin, ang conscience natin? Paano tayo magiging righteous, magiging holy, makakapamuhay na may kabanalan, katuwiran, purity? Sabi po sa Psalm 119, verses 9 to 16, how can a young man keep his way pure? Bigla ko pong naalala yung problema sa teenage pregnancy, yung Senate Bill number 372. Ito po yung controversial na comprehensive sexuality education. SB. Hindi ho ito yung grupo ng SB19. Buta ko SB19. SB, Senate Bill number 3772, introduced by Senator Risa Hontiveros. Tingnan niyo po yung title, ang ganda-ganda. An act providing for a national policy in preventing adolescent pregnancies, institutionalizing social protection for adolescent parents, and providing funds therefore. Tapos, yun nga po, kung hindi natin babasahin yung nilalaman, yung mga provision, description ng proposed bill na to, madadaya tayo kasi na-mention dito yung based on international standards. Nung tinanong ho, especially po yung former Chief Justice Maria Lourdes Sereno, si Maylu. Tiningnan po niya mabuti. Siyempre, naging huwes po ito, no? Kaya expert sa batas sa mga batas. Nung tiningnan niya, ano ba 'tong sinasabi dito na based on international standards? Ang reference pala ay from UNESCO. United Nations Education, Scientific, hindi ko na alam yung kasunod. UNESCO. Saka yung WHO, World Health Organization. Pag tinignan mo pala, yung standard ng UNESCO and the World Health Organization, pagdating po sa usapin ng comprehensive sexual education, dito po pala, yung mga batang maliliit, no, as early as 4 years old, 10 years old, ay tinuturuan to explore their bodies. At kasama po doon yung masturbation. Kung susuriin po natin na mas malalim ito, sabi ko nga po nung Sunday, hindi lang po ito usapin na ng education pagtuturo ng anatomy ng ating katawan. Kasi ang gusto na lang gawin dito, kapag sexually active na ang mga kabataan, kailangan supplyan na natin ng kondom. Ang katuwiran nila, kasi ginagawa na rin naman nila So, i-prevent na lang natin yung na mabuntis. Sige na, bigyan mo na ng mga kondom-kondom, ganyan, contraceptive. Para mo na rin pong binigyan ng nilegalize mo na at in-encourage mo na rin yung mga kabataan na, imagine mo yung anak mo. Let's say, for example, ako po, yung anak ko, bigyan ko ng kondom. Parang, ano yung mensaheng ibinibigay ko sa anak ko? No, anak okay lang sa akin basta safe sex. Parang ganun ang gusto mong sabihin Di po ba? So, imbis na, kung ito i-analyze po natin imbis na ma-prevent natin, lalo pang lalaganap, lalo pang titindi ang promiscuity ng mga kabataan, yung curiousness nila sa sexuality nila. Ang problema sa ating mga kabataan morality. Wala silang moral compass sa kanilang sa murang edad nila, wala pa po silang wisdom,
Wala pa po silang discernment. Hindi pa po buo ang kanilang moral compass na magbibigay sa kanila ng guidance para gumawa ng mga tamang desisyon sa kanilang buhay. Yan ho ang problema ng mga kabataan natin. Tapos at a young age, they are very exposed to pornography because of internet. Mga kabataan natin, ayan, binigyan na ho natin ng mga cellphone as early as, imagine mo po, 2 years old, 3 years old. Marunong na ho mag-cellphone yung mga bata. Hindi na ho natin makukontrol eh. Of course, may mga controls na po pwede mong gawin sa inyong wifi sa bahay. But not all parents are aware of that. Hindi mo makukontrol yung mga makikita ng mga bata. Tingnan niyo ho yung mga ads na lumalabas ho sa Facebook. Nagpo-promote ng sugal, nagpo-promote ho ng immoralidad. Tingnan niyo ho ang mga TikToks. Puro kaldagan, puro mga walang saplot. Imagine nyo kung araw-araw ganyan ho makikita ng mga kabataan natin. Sino hong hindi magigising ang sexualidad sa murang edad, mag-i-explore na po talaga sila? Naintindihan po ba, naisip po ba natin yan? Tapos sasamantalahin po nila, ang ganda-ganda ng title, Preventing Adolescent Pregnancies, pero yung pala nakatago doon, yung kanilang mga woke ideologies, liberal ideologies. Praise the Lord na lamang po talaga sa mga kapatid natin na binigyan ng talino ng Diyos pagdating sa mga batas. At yan po ay napigilan. Di kung hindi, yung pagmamasturbate na legalize, pornography na legalize. Imagine mo yan. Ay, Lord. Kaya po napakahalaga, bantayan ho natin yung morality ng ating bansa. Tayo po mismo. Let's keep the word of God. How can a young man keep his way pure? Paano ho natin iingatan ng mga kabataan ho natin na maging pure po sila, lumakad po sila na may takot sa Panginoon, na may righteousness and holiness? Paano po sila makakapag-abstain sa sexual immorality? Salita po ng Diyos ang susi. With my whole heart, I seek you. Imbes na po yung mga kalayawan, makamundong bagay ang hahanapin po. Turuan po natin mga parents na hanapin po ng mga anak natin ang Diyos. Tulungan po natin sila, i-lead natin sila sa Panginoon. Mga kapatid natin na merong pong mga anak, huwag nyo lang po silang basta dalhin sa church, i-drop sa church. Kahit po sa bahay, ipagpatuloy po natin ng discipleship. Tayo po mismo, mga parents, maging magandang ehemplo po tayo ng pananampalataya, paglilingkod sa Diyos. Brothers and sisters, mga parents, co-parents, bakit walang ganang mga anak nyo na umattend ng church? Lalo na yung mga kabataan. Kasi kayo mismo hindi nakikita, wala kayong sigla sa pag-attend sa mga gawain ng Lord eh. Kayo mismo eh. Sorry po as a father, as a pastor, kailangan nyo pong marinig to. Kayo po mismo eh. Hindi kayo nakinakikitaan ng kasiglahan sa pag-attend nyo sa church eh. Kaya para akala nung mga anak nyo, option lang ang church. Subukan nyo, kasi ako po, tingnan nyo, ako po, iba ang pakiramdam ko kapag ako ay hindi nakaka-attend ng church. May mga times na ako po ay nagtatrabaho at may mga times na may shift po ako ng Sunday. Grabe ho yung naluluha po ako. Iba ho yung pakiramdam ko kapag may pasok po ako ng Sunday. Bakit? Pinalaki ho kami ng magulang namin na every Sunday, buong pamilya po namin ang nagcha-church. Hindi po optional para sa pamilya namin ang pagcha-church. Pati nga ho aso namin eh. So totoo lang po. Dahil wala hong natitira sa bahay ho namin. Kaya pati ho yung mga alaga ho naming aso, sumusunod ho sa amin sa church, nakakarating ho ng church.
Mga parents, nagtataka ho tayo, bakit hindi natin madala yung mga anak natin sa church? Kasi tayo ho mismo para nagiging optional ang church sa atin Pakita ho natin yung mabuting halimbawa. No? Ipakita ho natin tayo mismo nagpipray tayo kahit sa bahay. Kahit sa bahay, ipakita ho natin nagbabasa tayo ng Bible. Ipakita ho natin na tayo po ay masigasig at masigla sa pag-attend ng mga gawain ng Panginoon at paglilingkod sa Lord sa mga ministries. Alam nyo, kapag pinakita nyo yan sa mga anak nyo, kayo ho ang unang magiging ehemplo ng mga anak nyo. Kaya mga parents ho na every Sunday nakikita ko ho nandito kayo, I salute you. You are doing the right thing. And when you are bringing your children to church, sabi ko nga po sa inyo, hindi lang ang family ninyo, hindi lang mga anak ninyong mabibless. You are actually helping the nation. You are helping in the nation building. Tutulungan po natin ang ating bansa. Kaya po, i-lead ho natin ang mga kabataan, mga anak ho natin sa Panginoon, sa salita ng Lord. Tayo mismo, i-encourage natin sila na magbasa ng Bible. Kaya sabi po doon, I have stored up your word in my heart that I might not sin against you. Tingnan niyo po. Pagpuspos at puno ang puso natin ng salita ng Diyos, when we memorize the word of God, ano pong mangyayari kapag tayo po ay gumagawa ng desisyon? Pag may mga temptation po na dumarating sa buhay natin, andyan ho ang salita ng Panginoon na nagpapaalala sa atin, anak, gawin mo ang tama. Anak, huwag mong gawin yan. Nandun ho yung konsyensya natin at nandun ho ang tinig ng Holy Spirit. Blessed are you, O Lord, teach me your statutes. Nandun ho yung humbleness natin and openness natin na magpaturo sa Lord. Parang si Moses, Lord, teach me your ways. Verse 13, with my lips I declare all the rules of your mouth. No, hindi lamang hindi lamang po i-meditate, hindi lamang po ilalagay sa puso, even yung mouth natin, i-recite ho natin, pag-uusapan ho natin ang salita ng Panginoon. Imbis na po mga malalaswang salita, imbis na po mga salitang, mga chismis o ano pa mang mga bagay ang lumalabas sa bibig natin, we speak God's word. We speak the name of Jesus. We speak of lovely things. We think of noble things. We think of praiseworthy things, and we speak of them. Verse 14, in the way of your testimonies I delight as much as in all riches. Imbis na po mga worldly things, nagkakaroon, ang delight po natin, ang desire natin is the word of God. I will meditate on your precepts and fix my eyes on your ways. Para maiwasan po natin yung magkasala tayo, even in our idle moments. No? Hindi ho natin nabibigyan ng foothold ang kaaway to inject mga immoral thoughts or unclean thoughts sa ating mga isipan. Why? Even in our idle moments, we think about God's word. We think about God. We contemplate on God's goodness and faithfulness. We think about the works of God para hindi po nakakasingit ang kaaway sa ating kaisipan. I will delight in your statutes and I will not forget your word. 1 Corinthians 15:33, do not be deceived. Bad company ruins good morals. Gusto mong pangalagaan ang moralidad mo, ang conscience mo, piliin mo mga kasama mo sa buhay. O, kaya yan po ang reason din. Reason din kung bakit nandito na ako sa San Juan. Ayoko po na yung aking conscience, yung aking values, yung aking godly principle ay ma-violate, and eventually dahil may mga tao po na vina-violate ang aking mga prinsipyo sa buhay, ay pati ako mahawa sa kanila. Pati ako ay mag-flow na rin sa mga gusto nila. I thank the Lord sa decision making na nilid po niya ako. Ang hirap pala. Biblical, oh. Kasi, kung yung mga kasamahan mo,
wala ring strong moral, wala ring mga konsensya, kahit ikaw, sabi ko nga sa inyo, kapag kayong lugar kung nasaan ka, kahit pa sabihin natin may faith ka sa Panginoon, pero yung mga kasama mo ay walang takot sa Panginoon, ay pag hindi malakas-lakas ang kapit mo kay Lord, talagang yung faith mo at hindi ka puspos ng salita ng Diyos, pati ikaw talaga ma-influence ka. Ayan bad company ruins good morals. Apektado ka, kapatid. Kaya piliin ho natin yung mga sinasamahan ho natin, yung barkada natin. Hindi naman ho sinasabi dito na mag-isolate na tayo sa mundo. Ang sinasabi dito, piliin ho natin yung mga taong nakaka-influence sa atin. Okay? And the other way around dapat. Dahil tayo po yung may magandang moral, tayo yung may salita ng Panginoon, tayo dapat ang nagiging light and salt sa mga tao sa paligid natin. Tayo po ang nakaka-influence sa kanila sa kabutihan. Ito po, Matthew 5:16, going to that. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sayang, wala lang akong, naka-PowerPoint sana ito. Christian Filipinos. Di ba si Vico, nanalo na naman, third term na si Vico. Nahangaan nyo si Vico, di ba? Ako rin po, nahangaan ko si Vico Si Vico, kaya maganda ang ng Pasig, ang governance ng Pasig, kasi may isang naglilid na Kristiyano. Yan. Galing, no? We praise the Lord sa life ni Connie Reyes, na nakapag-raise up siya ng isang Vico Soto, no? Na may takot sa Panginoon, may strong conscience, may strong moral sa salita ng Panginoon. At ayan nga, yung mga tao, pag nakikita ko sa mga comment section, parang sinasabi nila, protect Vico at all cost. Kasi nga naman, talagang, andun po yung hopes ng mga tao na sana someday si Vico ay maging presidente ng bansa natin. O, di ba? Ang ganda sana no? Si Vico maging presidente ng bansa natin. Kung yun nga, isang Vico, isa pa lang yan, ang ganda na ng effect sa Pasig. Gaano pa kaya kung na-multiply yan? Wag lang si Vico. Imagine yourself na isa ka ring Vico. Nagawa nga ni Vico Antindi ng problema ng korupsyon sa bago naging mayor si Vico. Yung dynasty dyan, di ba? Political dynasty dyan sa Pasig. Pero tingnan mo, nabuwag yan. Third term na si Vico. Nagawa niya sa tulong ng Panginoon. Ikaw din, kapatid. Isa ka ring Vico Yung iba, Bika. Di ba? Huwag niyo sabihin na special si Vico. Hindi. Kayo din Christian din tayo Nilagay ka ng Panginoon dyan sa school na yan. Nilagay ka ng Panginoon dyan sa sector na pinagtatrabahuhan mo. You are a Vico. Kailangan lang mag-stand ka sa conscience mo. Mag-stand ka sa morals mo. Mag-stand ka sa ground mo sa salita ng Panginoon. Minority na nga tayo, di ba sabi ko nung Sunday, konti na nga lang tayo mga totoong talagang sabihin nating may takot sa Lord at sinasapamuhay ang salita ng Diyos. Tayo pa ba yung magtatago tayo? The more dapat mag-shine tayo, the more na talagang manindigan tayo para i-bless ng Lord yung ating mga offices, yung business natin, kung saan man tayo nag-work, sa private man o government man, kung saang sector tayo or pillar of society tayo nagtatrabaho. We can change this nation. One person at a time. Sa sarili natin magsisimula. Sa family natin magsisimula. Sa trabaho natin magsisimula. Hindi man yung buong grupo nyo sa opisina, hindi man yung buong team nyo, sa'yo mismo. Diba?
Magsimula ang change na hindi ho tayo nagiging corrupt. Ang problema kasi minsan, pati tayo may mga balita ng mga Gen Z, hindi matanggap sa trabaho, natatanggal sa trabaho kasi sila yung laging late. Ibahin ho natin pag Kristiyano ho tayo. Ibahin po natin pagka Kristiyano tayo, no? Pag may takot tayo sa Lord. Dapat tayo yung may excellent sa pagtatrabaho natin, may excellence tayo sa pagtatrabaho natin because mga Christians tayo. Kapag nangyari po yan sa sarili natin, sa pamilya natin, sa mga trabaho or business natin, sa mga school natin, at nag-multiply na mag-multiply at shinare natin ang gospel, nag-disciple tayo na nag-disciple, nag-evangelize tayo, at dumami ang mananampalataya ni Kristo sa bansang ito, na nananindigan sa salita ng Panginoon, na gagawin po ang tama. Palapit na po tayo ng palapit doon sa ating vision, yung dream natin sa bansang ito, that blessed is the nation whose God is the Lord. Hallelujah. Babalik ho tayo sa Panginoon. Maninindigan ho tayo sa identity natin bilang Kristiyano. So sa gabing ito po yung mga prayer concerns natin. Let's take this time to pray for our beloved nation. Pag-pray po natin ng Pilipinas. Pag-pray po natin ng unity. Pag-pray natin na gamitin ng Panginoon yung mga kapatiran natin na nanalo. Yung sabi nating mga conservatives sa Senate, sa Congress, na manindigan po sa salita ng Panginoon. Pag-pray niyo po ang renovation ng ating church. May setback po tayo, may nagkakaroon po tayo ng problema sa mga approval natin sa owner, nakapabalik-balik ho kami, may mga bagay ho na hindi ho magkaintindihan. So, naaantala ang ating renovation. So, pag-pray po natin na mag-intervene na po ang Panginoon at kausapin po ang puso ng owner para talagang payagan na po tayo sa mga gagawin po natin. Pag-pray po natin ang mga departments ng ating church. Pag-pray po natin ng event ng mga kabataan this coming Sunday. Pag-pray po natin ng UFW na nasa Baguio po natin, kasama ni Zai, sa Pastor's Wife Retreat. Pag-pray natin ang direction ni Lord para sa ating mga departments, mga bago at additional leaders para sa mga departments natin. Evangelization of San Juan City, pag-pray natin yung mga pillars. Ito po ang maganda, no? Baka meron po sa inyong gustong magturo sa mga students. Magkakaroon po kami ng values education program. Ito po ay talagang certified. Isa-certify po tayo na makapasok po sa mga schools. Okay? May certification po tayo na pumasok sa mga schools at magturo po ng GMRC or Values Education. Ang ganda po niyan. Talagang ma-evangelize po natin ang mga kabataan sa mga schools. Ayan. Kaya kung kayo po ay interested na magturo po sa mga schools, magsabi po kayo, i-approach nyo po kami para masama po namin kayo sa mga isi-certify. And then, meron po tayong Bible study material na yan po ay ibababa natin sa lahat ng departments as part of our discipleship. Lahat po, kabataan, adults, even mga kids, ay meron pong material for Bible study. And then, pag-pray po natin ang kagalingan po sa mga may sakit. At panghuli po, isama ho natin ang pagpapala ng Diyos sa lahat po ng ating ministry partners, supporters, and givers na i-bless po at maranasan po nila ang ibayang pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay upang patuloy pong dumaloy at managana ang pagbibigay sa ating iglesia at masuportahan po natin lalo na po yung ating renovation. So pagpalain po kayo ng Panginoon as you join us to pray for this prayer concerns at mamaya po I will close in prayer. Praise you, Lord.
pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A pure heart. That's what I long for. A heart that follows hard after thee. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, that want your rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A heart that hides your word, so that sin may not come in. A heart that's undivided, but want your rule and reign. A heart that beats compassion, that pleases you, my Lord, a sweet aroma of worship that rises to your throne. A sweet aroma of worship that rises to your throne. Hallelujah. Lord, this is our prayer for tonight. As we rest, Panginoon, Lord, ito po yung panalangin ng mga puso namin. Maging malinis po ang aming puso. Maging dalisay po ang aming mga puso. Maging malinis po ang aming mga budhi, Panginoon. Maging malinis po ang aming mga konsensya, Panginoon. Dahil wala po, Panginoon, na bumabagabag sa aming kaisipan, wala bumabagabag sa aming konsensya na anumang mga bagay na nagawa namin laban sa iyo, Panginoon, o laban sa iyong kalooban. Lord, ang prayer po namin ay teach us your ways. Turuan mo kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Turuan mo kami, Panginoon, ng iyong daan, O Lord, so that we may live according to your ways, O Lord. We may live pleasing, Lord, before you, God. Makapamuhay kami ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Yung aming pamumuhay ang maging God-honoring, O Lord, instead na yung ideology ng sanlibutang ito, Panginoon, na self-serving. Lord, ikaw po ang aming gustong i-glorify. Ikaw po ang aming gustong i-honor, Panginoon, sa lahat ng decisions na ginagawa namin sa aming buhay. That will only happen, Lord, kapag ang aming mga moral, ang aming mga konsensya, Panginoon,
ay puno ng iyong salita, O Lord. Naka-align sa iyong mga salita. So teach us your ways, Lord. Holy Spirit, help us to meditate God's word. Help us, Lord, to speak God's word. Help us, Lord, for us to store, to keep God's word in our heart so that we will not sin against the Lord. Lord, mga tatay, mga nanay, mga kabataan, Panginoon, tulungan mo kaming lahat, Lord. Tulungan mo kaming lahat, Lord, na makapumuhay ng may takot sa iyo, makapamuhay ng kalugod-lugod sa iyo, Panginoon. Lahat po kami, Lord, ay magkaroon ng deep desire to know you more, O Lord. Magkaroon kami ng kauhawan, Panginoon, sa iyong mga salita, sa aming mga tahanan, O Lord, individually, O Lord, and as a family and as a church, O Lord. Magkaroon kami ng thirst and hunger for your presence and for your word, O Lord. Panginoon, yung salita mo, O Lord, ay maibalik namin, Panginoon, sa pedestal ng aming mga buhay, O Lord. Ang word mo ang ino-honor namin, pinahahalagahan namin at sinusunod namin, isinasapamuhay namin, Panginoon. Lord, ito po ang aming prayer bago kami matulog tonight. Ibalik mo po kami, Panginoon, sa pagmamahal sa iyong mga salita. Ibalik mo po kami sa basic, Panginoon, ng aming Christianity, Panginoon, kung saan pinag-aaralan namin ang iyong mga salita. This is our earnest desire, Lord, tonight, before we sleep, before we take our rest, O Lord. Bigyan mo kami, Panginoon, ng hunger and thirst for righteousness. Hunger and thirst, Lord, for your holiness. Hunger and thirst, Lord, sa iyong mga salita, Panginoon. Upang kami po ay maging pure sa iyong harapan, so that the blessings of the Lord will flow, Panginoon, na wala pong hadlang sa aming mga buhay. Upang ang pabor ng Diyos ay patuloy naming maranasan dahil wala pong anumang hadlang na anumang maruming bagay sa aming buhay. Hallelujah. This is my prayer as a pastor, Lord, for all our members, for all, Panginoon, our brothers and sisters in the Foursquare Church, San Juan City. Hallelujah. I speak blessings, Lord, sa lahat ng mga pamilya namin, sa lahat ng mga kabataan namin, Panginoon, sa aming UFM, UFW, sa aming mga youth, sa aming mga children, sa aming mga leaders, O Lord. I speak blessing and your favor. I speak your joy and your peace and your abundance, O Lord, sa bawat mga pamilya. Healing for those who are sick, O Lord. Provision, Panginoon, sa lahat ng aming pangangailangan, O God. Salamat, Panginoon, sa gabing ito for being with us. Thank you, Lord, for your presence and for your blessings. We receive it in the name of Jesus as we give you the glory, the honor, the praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you for joining us for our prayer meeting. See you po sa darating na Wednesday at sa darating pong Sunday for our last part or last series po ng ating topic, Blessed is the nation whose God is the Lord. See you po.